katotohanan. Support ito. Yung klase ng pananakot natatanggap niyo, ano? Na inyong kinakabahala. Anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? Siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kami harapin kung ano man yung para sa amin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga informasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasama din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap na. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18? May personal pa sila sa nila, inaayos pa nila yung pamilya nila. Yung iba kasi Malalayo. yung iba incumbent pa, nagsiserve pa, and may mga family members pa pong nasa gobyerno. What can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi po, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayong sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong gera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyo, all out na tayo, mag-all out na? Nagpupong kami kay Atty. Ma'am nagsisik kami ng guidance at advice sa kanya. Siya na lang din makakapagsabi kung ano pang gagawin namin sa mga susunod na ako. Yung kay Congress. Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal niyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kami na Siguro yung iba po. Meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban. Iniipit, ano yung sabihin nila? Ginigipit? Iniipit. Kaya anong klaseng panigipit ang ginagawa? May mga pumupunta sa bahay, Tatanong-tanong. Saan daw kami. Si Congresswoman Darla de Lima, alam naman natin na nakulong. At alam ko, alam niyo rin. Kailan nangyari yung pagpupulong yung paglabas niyo ng pulungan saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Santico? Opo, 2025 po yun. Ibig niyo sabihin, a day after paglabas ng pulungan? Hindi naman. Month na. So, Pinlano pa rin, Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa kung meron, kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video niyan, Hindi po ba kayo sinisita? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture o laging patakasin? Sinisita ma'am. So, pagkuha namin, Patago. Mag-remembrance ba? So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano itong mga... Wala pa naman. Parang, remembrance mo na talaga na ganun. Pero parang wala ka pang plano o idea na ganun pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to? Mali na to? Yung una po ba, hindi nyo na naisip na mali na yon dahil malalaking pera po ang involved? Hindi kami nag-isip ng gano'n kasi mayaman si Boss Ma'am marami siyang buwan. Nadja-justify ng pagiging mayaman niya, yung halaga ng perang nakikita ninyo. Ano po? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin mo? Nasaan siya ngayon?
Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Pero Wala rin kaming contact sa kanya. pero nakakaramdam kayo na ginigipit ang isang Sergeant Contessa. Maaari siya. Maaari. Kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan yung mga tao ng ginunyan nyo nung nakalipas sa preso. Hindi po. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya, ma'am. So, Nasabi lang siguro namin yung tamang, yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya umamin si So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan, ma'am. Pagka i-deny mo eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Meron. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. Yes. At ilan lang yun, no? Marami pa rin ang hindi nailabas. Yes po. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes po. Marami pong copy, ma'am. May Maraming USB. copy. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan mo kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yun? Tama pa siguro, ma'am. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Con, ma'am. Ako kay... Yanis. Kay ST, no? Australia. Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Kakasuhan kami. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi Yeah. Handa na kami doon kasi alam namin kung anong magiging Hindi na mangyayari. yung mindset namin ma'am na ganun mangyayari. Oo. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga nireport ninyo, ang pinakamalaki kong pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya yun? Hindi naman. Kami na. Eh, Normal lang po yung mag-deny siya mag-basta. Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Ano yun? Handa pong tumulong si Atty. Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Ang Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? kahit saan. Pwede nyo pong sagutin. Kahit saan, sir. Kahit kailan. Sinado man yan na Congress. Harapin namin. kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan ng kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman? Siyempre, sir, high moral kami kasi may support na one. Ilan sa inyo ang Katoliko rito? O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahang Katoliko? Meron naman. Meron naman, sir, kasi yung nagkuhan sa amin, sir, testigo. Bishop. Bishop. So, kontento na kayo sa ganun. Yes, sir. Sige, wrap up tayo. Pahingi na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Ako po si Cecilio Naroda Jr. Panawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta po sa amin. Kasi nagsasabi kami ng katotohanan po. Yan lang po. Fidel Corpus po. Nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin sapagkat totoo po nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pidabit namin. Panawagan ko po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Yan lang po. Bernard Tubi po. Nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na suportahan. Totoo po yung sinasabi namin at suportahan po kami. Maraming salamat po. Rosebert Opan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa amin. Salamat po. Romel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa aming 18 na sinasabing ex-marine, bagmen, kung ano man yung tawag nyo sa amin. Maraming salamat po. Pero kahit
ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensyahan na po. Laban lang. Sir, sa families po ninyo, nakakalag po. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin, ingat lang po. Supportive naman yung family ko sa akin at nagpapasalamat rin ako kasi malabas na yung katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Salamat. Sa pamilya ko po, salamat sa tiwala at lagi ako sinasabihan na mag-ingat po. Salamat po. Kami rin po, maraming salamat sa inyo. On them. Si Bernard Tube, I know there is already, you will be confronted with many cases. Baka estratehiya po niya na, siyempre, kanyang proteksyon, wag niya munang ilabas kung ano lahat ng kanyang baraha, lahat ng kanyang alas, pero para po i-debunk. Yung mga paninira sa inyo, total, sinasabi niyo sobra na. Kung ako ang kanilang abogado, kanya-kanya, ito yung pananaw ko lang, you may or may not agree with me. Unang-una, lalabas ko yung pangalan, ilalahad ko yung pangalan kung sino-sino yung mga media men or media men and women na tumanggap ng pera, whether mainstream media or social media, para po hindi kayo sadyang ginagawan ng butas or hinahanapan ng butas. Credible ito, to my mind as a lawyer, because these are all based on their personal experience, personal knowledge, and what they have personally witnessed. Not only that, sila mismo yung naghatid eh. Di ba sila mismo yung naghatid? Hindi na lang nila masikmura kasi nga, ang utang ho natin, 18.3 trillion na ang ating pagkakautang. Ito dapat sagutin ng Malacanang. Yung paragraph 45, naghatid ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos sa Lawag, Ilocos Norte. At meron pang picture si Bernard Tube ayon sa kanyang naging pahayag sa kanyang sinumpaang salaysay. Dapat naman ilabas din yun. And again, naintindihan ko yung siguro strategy nila para naman meron pang some degree of protection. Hindi agad lahat linalabas. Pero dalawang bagay ho eh. May mga pinangalanan mo si Bongbong Marcos at Sandro Marcos at kamoy meron kang pinangahawakan larawan, pinakamainam para hindi na dinudungisan o sadyang pinahihina yung credibility ng inyong paglabas, ng inyong naging tahasang pahayag, ilabas nyo yung picture, pakita ninyo. And let them explain. Eh, anong ginagawa nga naman nung Bernard Tube sa bahay ng presidente? Alam mo ba ninyong napakahirap magpunta sa bahay ng presidente? Alam mo ba ninyo kung gaano kahirap makalapit sa presidente? Pero para mag-overnight ka, kagaya ng kiniklaim ng Bernard Tube, na meron pa siyang mga larawan kasama si Bongbong Marcos sa bahay niya sa Ilocos Norte, very credible po itong kanyang naging pahayag basta't ilabas yung picture eh. Kesa tatakutin na magdedemanda, maganda rin o yun ito po yung pananaw ko lang. Kung baka sakaling rinireserba po nila yan at inaantay na makatanggap ng subpoena, at magkaroon ng preliminary investigation. Maaari, sa preliminary investigation, marami pa silang ilalabas. Ganon din yung pangalan ng mga nasa, pareho po ito mainstream media at social media na tumanggap ng sobre, ng expandable folder or envelope, ng paper bag, at ng maleta, whether small, medium, or large. But just the same, ito po yung dapat sagutin. Sagutin ito ni Manny Bonoan, sagutin ito ni Ed Anyo, sagutin ito ni Bongbong. Pinakamatibay, ay maglabas pa sila ng mga larawan o dagdag na patunay sa mga darating na araw ng kanilang mga larawan na upang patunayan yung kanilang claim. Ang maganda nga rin ho niyan, sa bagay mahirap po sila kasing dalhin ng iba't ibang lugar. Puntahan din yung mga bahay kung saan sila naghatid. I'm sure, dati pong sundalo yung mga yan eh. Alam nila, matutunto nila, matutukoy nila yung mga bahay na pinaghatiran nila. For sure, kung gagawin pong isang malaking police line-up o rogue gallery na may hahambing ang mababang kapulungan, magkaroon ng isang session, isang araw, nandun lahat, walang absent, papuntahin yung 18 brave soldiers at doon nila ituro. Dahil makikilala raw nila pag nakita nila eh. Marami pang hindi na pangalanan, pero yung napangalanan, maganda rin. Magkaroon ng isang session ang House of Representatives, obligayin lahat, walang absent, walang lalabas sa plenaryo, papasukin ninyo yung 18 brave soldiers at ituro itong mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay at ganun din yung mga makikilala nila pero hindi nila kilala yung pangalan. Para fair
Di ba? Para fair. Kung talagang matatapang din yung mga inakusahan na nasasabi, magdedemanda, bigyan din natin. Kasi talagang itong storya ng 18 matatapang, magigiting at maiisog na 18 dating sundalo, marami pong malalaking tao ang interesadong ilibing ang kanilang nalalaman. Figuratively and could be literally, marami pong interesadong ilibing ang kanilang nalalaman, ang kanilang pahayag, ang kanilang nasaksihan, maaari pati ang kanilang personal na mga buhay. Ayan ito, credit naman po rito, syempre yung GMA News, linabas din nila ito. 18.3 trillion na po ang ating pagkakautang. Samantala, yung mga pera po natin, wala. Pinamimigay lang na suhol, male-maleta. Ano male-maleta? Si at least. Ano ba talaga ang papel ni Lisa Marcos sa gobyerno? Wala. Papel de liha siguro. Paano niya mapauwi ang mga OFW? Wala nga pong solusyon wala silang aksyon Wala silang aksyon. Samantala, tingnan ho ninyo. Di ba? Ito po ng isang araw pa Ultimo, ang Estados Unidos ay nababahala. At sinasabihan ng kanyang mga mamamayan, umalis na kayo dyan at hindi ligtas dyan sa Middle East. Meron po tayo, yung lagi nilang binibida, yung EDCA. Tatalakayin po natin, sana bukas may makaluwag po ako ng oras. Talakayin po natin yung peligrong dulot ng EDCA. Sasagutin po natin yung pahayag na yung EDCA raw po ay hindi US military base. Yun po ay isang pambubudol pa rin. Sapagkat ano ba ang military base? Di ba? Ano ba ang US military base? Di ba dapat yan meron silang tropa? Meron May pasilidad? Marami. At may mga gamit na armas na pandigma? Marami. May missile na nga ho sila rito Nandito na nga po yung mga gamit nilang pandigma. Ang pambubudol, hindi raw po yung US military base. Yun doon po ay gagamitin for humanitarian, relief, assistance, and rescue. Ilang bagyo na po ang dumaan. Ilang lindol na ang pinagdaanan natin last year. Ilang baha na ang pinagdaanan natin last year. Wala naman tayong nakita na relief and rescue or humanitarian effort mula dyan sa mga EDCA US military bases. Kanina, saludo po tayo dito sa Brave 18 at kinokondina po natin itong 18.3 trillion na utang. Hindi po natin maramdaman, lalo na yung mga OFW, ngayong mga panahong ito, sa laki ng perang pinagmumudmod, male-maleta, kaya po mag-force repatriation or voluntary repatriation ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kahit mag-charter ng private plane papunta sa kung anong airport ang bukas, makipag-ugnayan lang sa mga bansang involved. Kaya kayang bayaran, bilyon-bilyon nga, trilyong piso nga ninanakaw Higit pong mahalaga ang buhay ng ating mga kababayang OFW dyan. Yan ang dapat gastusan. Yung mga gusto nang umuwi, gastusan ng pamahalaan, walang kondisyon. Mag-charter ng eroplano dedicated para maggawa ng isang forced or voluntary evacuation or repatriation. Yan po ang kulang at hindi nararamdaman ng ating mga kababayan. So, alam mo kayo, kayong nagde-deny, ingat-ingat kayo kasi may video. May video. Video po. Tsaka ang dami nila. My goodness. Oo, may kanya-kanya silang story. Meron pang another story dun sa 12. Di ba? So, saan kayo niyan, di ba? Tapos alam mo, Cathy, di ba ito yung kwento ng mga 18 na soldiers na nag-fit in siya sa lahat ng sinasabi nila Congressman Toby Chanco, ni Zaldico, ni Congressman Lian Leviste, ni Gutesa. Yes, di ba? Lahat nag-fit in. Hindi naman sila nag-uusap-usap, di ba? Yeah. Ganyan na ganyan. Puzzle piece talaga. Yes. Hindi, tsaka alam mo ko, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, Doc, Doc Lorraine, na madalas kasi Filipino tayo, we're very compassionate, sentimental. So I guess, alam din ng Diyos kung paano tayo dapat niya matauhan. Ginagamit niya yon na, eto, papakita ko to sa inyo, ano pa ba ang gusto nyo? Yung next dyan, yung paghahatol, and sa kanya mismo manggagaling, yun nakakatakot, Doc Lorraine. Kasi lahat talaga may hangganan. Lahat ng kasamaan ay may hangganan. 'Di ba? So, doon ako kasi ito talaga nakikita ko yung nakikita ko na kung saan siya papunta. And if I were to those people na involved, ang ko nga, 'di ba, minsan nagpo-post ako, kung ako doon sa mga nabanggit, kung napilitan kayo, sabi nyo, maging witness na rin kayo, napilitan kami, nakikisama lang kami, you say something. Kasi at the end of the day, talagang nandito kayo. Alam mo yung madadamay kasi may mga ebidensya talaga. So you cannot deny it. Yung mga,
we don't want to engage, yung mga nagsistatement na gano'n, you have to engage, darling. Kasi talagang may ebidensya sila. So, you know, again, hindi sila lalabas, hindi sila tanga, nalalabas lang out of nowhere. Tapos sabihin nila, siguro binayaran. Ang dami naman yung binayaran. Eh, di ba kayo yung mayayan? Nasa inyo yung pera, bakit etong mga to? Eh, na piniling tumayo. Iba talaga, Doc Lorraine, ng sundalo eh. At yun nga, pwede mo, Diyos ko, ang babaw naman, pakainin mo lang, tuwan-tuwa na. Alam mo, Doc Lorraine, di ba kinuwento ko to sa'yo? Nung pandemic, ang hinihingi lang ng mga soldiers na nagpapadala ng mga pagkain, ng mga donations, ine-expose nila yung sarili na sa sakit, 1 sakong bigas sa 1 buwan. Alam mo kung bakit, Kathy? Alam mo kung bakit? Kasi meron ng bayad sa kanila. Yung bayad sa kanila, yung profound joy of service. Yes. Walang Yes. bayad yun, right? Wala. Because you know that Yes. that's your life as well, di ba? Yes. So, Yes. yun ang totoong kayamanan, no? Walang bayad doon. Kung binigyan sila ng maleta ni Saldico, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos para wasakin ang Pilipinas, hindi yan. Oh, sure ako dun. Kahit na kailangan nila ng pera for something. You know why I know this? Because I had a father who was like that na wala siyang pang med school sa amin ng kapatid ko, that he had to sell property, and he was COMELEC commissioner at the time, George Kupal, makinig ka. And he was bribed, no? But in front of me, he said no. Tapos umalis na kami, tapos nagbenta siya ng property niya, no? So, yung hindi papasok sa utak mo na tatraydorin mo ang Pilipino, no? Hindi. Talaga. So ngayon parang kaya sa akin nung nagtrabaho kay PRRD, no, hindi talaga papasok sa utak mo 'yon. Kaya ito mga sundalong 'yan, ganyan, no, na 'yan ang kaligayahan nila na sundalo ako, 'di ba? Yeah. Dinidepensahan ko ang bansa ko, no? Yung buhay ko. Pasalamat dun sa mga sumuporta sa 18 na men in uniform, no? Na naglakas loob na lumantad. At isa lang agad ang kanilang buhay. Sabi nga nila, ito na ang huling laban nila para sa bayan. Sana'y protektahan nyo, lalo na kayo, active, inactive, na iba pa dyan. Ano nyo, protektahan nyo yung inyong uniforme. Huwag nyo hayaang babuyin ng iilan na nandyan nakasama ninyo. Huwag ninyong pabayaan na yung pinaghirapan ninyo, na isinasalang ninyo ang inyong buhay at sinasakripisyo ninyo ang kaligayahan ninyo kasama ang inyong mga pamilya para sa ating bayan, ay isang tabi lang ng iilan at babuyin lang nila ang inyong integridad. Kayo ang tunay na may mga pride and honor. Kaya nga kayo nandyan. Kasi kayo yung mga willing magsakripisyo ng kanilang mga ng buhay. Diba? So I salute you guys. Dumilang kami ng kuko nyo. Alam niyo yun, parang grabe kayo. So, hindi kaya to ng mga politician na nakaupo dyan. Okay? Hindi na kaya yung ginagawa ninyo. Once na tumayo kayo bilang sundalo, alam namin na handa kayong mamatay para sa bayan. And maraming salamat talaga sa